Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, libu-libong pamilya sinalantan ng bagyong Enteng. Kaso ng leptospirosis tumaas. PBBM ipinag-utos na mas agahan ang pagsususpende ng klase at trabaho. Sinususpetsyahang ugnayan ng Pogo at EJK inusisa ng Quadcom. Umento sa produktong petrolyo muling iiral ngayong araw. Meet and greet event ikinasa ni Olympian pole vault EJ Obiena para sa Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang araw matapos magsimulang manalasa ng bagyong Enteng, umabot na sa libu-libong pamilya ang naitalang apektado ng hagupit nito sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 2 katao na ang naiulat na nasawi habang 10 naman ang sugatan. Bukod dito, nasa higit 700 pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Bicol at Calabarzon, habang hindi naman bababa sa 21 kalsada sa Metro Manila ang nalubog sa baha at hindi madaanan ayon sa Department of Public Works and Highways. Sa iba pang balita, patuloy ang pagbabantay ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga paliparan dahil sa bagyong Enteng. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Nananatiling nakaantabay ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa sitwasyon ng mga paliparan ngayon, gayong nararanasan ang matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Enteng. Naapektuhan ng bagyo ang ilan sa mga paliparan sa bansa, kabilang na ang Lingayen Airport, Bicol International Airport, Masbate Airport, Virac Airport, Naga Airport at Calbayog Airport na nagresulta sa pagkansela ng mga lipad. Samantala, kahapon, 2 ng Setyembre, ay iniulat ng CAAP na maganda ang kondisyon ng panahon sa Butuan Airport at normal ang operasyon ng mga lipad pa Cebu at Maynila. Ngunit naantala naman ang ilang lipad sa Laoag International Airport kahapon dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Sa kasalukuyan ay wala pang naiuulat sa mga paliparan na pagkasira ng mga pasilidad na dulot ng bagyo. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na ulat, alerto ang kapulisan ngayong bagyong Enteng, kaya't mas pinaigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang operasyon ng search and rescue teams. Makibalitang muli kay Danisa Lopez. Sa nararanasang pag-ulan at malakas na hangin na dulot ng bagyong Enteng ay siniguro ng National Capital Region Police Office o NCRPO na handa ang kapulisan nito para tumugon sa pangangailangan ng publiko. Nakabantay ang mahigit 500 tauhan ng Search, Rescue and Retrieval Teams kung saan ipinakalat din ang mahigit 400 kapulisan sa mga itinalagang key areas. Samantala, mahigit 200 pulis naman ang nagbabantay sa mga infrastruktura na delikado at higit 100 pulis para tiyakin ang seguridad at kaligtasan sa mga daan. Pagbabahagi ni NCRPO Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., mayroon ding mga pulis ang nakatalaga na magbantay sa mga evacuation center. Nananatili naman ang paalala nito sa publiko na maging alerto sa lagay ng panahon ngayon at patuloy na sumubaybay sa abiso ng mga otoridad. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Nasa mahigit 3,700 kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health o DOH sa buong bansa mula ikaunang araw ng Enero hanggang ika-17 ng Agosto, 5% mas mataas kumpara sa mahigit 3,600 kaso na naiulat sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa ulat, kasama sa tali ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis bunsod ng mga pagbaha dulot ng Super Typhoon Karina at habagat noong Hulyo. Samantala, patuloy namang pinapaalalahanan na DOH ang publiko na iwasang lumusong sa tubig baha at maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig kung hindi maiiwasan. Sa ating ulat panahon, bagamat humina na ay kumikilos pa rin ang bagyong Enteng papunta sa hilagang kanluran ng West Philippine Sea na posible pang maging severe tropical storm ngayong hapon o gabi ng Martes. Kasalukuyang nasa katubigang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte ang mata ng bagyong Enteng na may maximum sustained winds na 75 km kada oras at pagbugsong aabot sa 115 km kada oras. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa mga lugar ng Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Apayao, Abra, northern at western portions ng Kalinga, Mainland, Cagayan at Babuyan Islands. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Batanes, northern at western portions ng Isabela at northern portion ng Nueva Vizcaya. Susunod sa News Force. Aligasyon ukol sa 8 bilyong piso ng laptop ng DepEd isiniwalat sa Kamara. Kongreso nais tutukan ng proteksyon sa likas na yamang dagat. PBBM ipinag-utos na mas agahan ang pagsususpinde ng klase at trabaho. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Kasabay ng pananalasa ng bagyong Enteng ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing agahan ang pagsususpinde ng klase at trabaho. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Mas maagang pagkakansela ng klase o trabaho. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay ito ng pananalasa ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pangulo, dapat ay sa gabi pa lamang bago matulog ay i-anunsyo na kung kanselado ba ang klase o trabaho. Ito ay para magkaroon ng sapat na oras ang publiko na makapag-adjust. Nang tanungin naman kung nakipagpulong na ang Pangulo kasama ang Disaster Risk Reduction and Management Team, sinabi ng Pangulo na minabuti niya munang huwag na munang magpatawag ng pagpupulong. Ito ay upang hindi umano maabala ang kanilang pagtatrabaho sa gitna ng krisis na hatid ng bagyong Enteng. Nakakatanggap naman din kasi umano ng mga report ang kanyang opisina mula sa NDRRMC. Tiniyak din ng Pangulo ang publiko na patuloy lamang ang standard operating procedure ng pamahalaan at pagmonitor nito sa epekto ng bagyo. Handa umano ang gobyerno sa magiging resulta ng kalamidad at matutugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalantang mamamayan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang pagdinig sa kamera na diskubreng walang formal na record ng bayad para sa mga ilustrador ng kontrobersyal na librong Isang Kaibigan. Mismong mga tauhan ng Department of Education ang ilustrador ng naturang libro.
Para sa detalye, nagbabalik muli si Francis Riudique. Naungkat pa ang ibang detalye sa isang pagdinig sa Kamara ukol sa kontrobersyal na libro ng Office of the Vice President na isang kaibigan. Dito ay isinawalat ni Department of Education Secretary Sonny Angara na wala umanong record ng pagbayad ang DepEd sa mga illustrator nito. Kaya paniwala niya, ginawa itong libre o di kaya naman ay patago ang naging transaksyon sa bayaran. Nadiskubre rin ng mga tauhan mismo ng DepEd ang mga illustrator nito. Sila ay sina Janina Simbilio at Joseph Caligner na mula sa Public Affairs Service ng ahensya. Paglilinaw pa ng DepEd, hindi ito kabilang sa responsibilidad sa paggawa, pag-reproduce at pag-imprenta ng kontrobersyal na libro. Tugon ito nang mabalikan ang launching ng libro sa araw ng pagbasa na proyekto ng ahensya noong Nobyembre nakaraang taon. Dito umano ay nag-imbita ang ahensya ng Reading Ambassadors. At isa dito si Vice President Sara na may kalayaan sa pagpili ng babasahing libro. Kaya paggigiit ng DepEd, wala itong kinalaman sa pamimigay ng textbook ng OVP. Matatanda ang naging kontrobersyal ang nasabing libro matapos malamang 10 milyong pisong panukalang budget ang ilalaan ng OVP para lamang sa pamamahagi ng nasabing libro. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang pagdinig na nauugnay ang Vice Presidente, isiniwalat na sa Kongreso ang ukol sa bidding ng 8 bilyong pisong laptop at iba pang kagamitan para sa paaralan sa panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Isiniwalat ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon ang umano'y aligasyon sa haka-haka sa likod ng bidding ng 8 bilyong pisong halaga ng mga laptop at iba pang kagamitan para sa mga pampublikong paaralan noong termino ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Ayon sa kongresista, ang pagsisiwalat na ito ay ukol sa mga ginastong pondo para sa nasabing mga kagamitan sa paaralan noong taong 2022 at 2023. Bunso dito si DepEd Undersecretary Gerard Chan ang sumalo sa mga katanungan bilang siya ang pumalit sa Undersecretary matapos ang termino ni BP Sara. Pagsisiwalat ng kongresista, ang haka-haka rito sa nangyaring bidding ay para sa kagamitan na nagkaroon ng umano'y sabwatan sa pagitan ng mga Bidding and Awards Committee maging sa mga procurement officials na nagbabantay nito. Pagpapaliwanag pa niya, noong unang bidding, ang presyo ay nasa 24% lamang o nakatipid ng 1.6 billion pesos. Ngunit noong sa ikalawang bidding kasama ang mga bidders ay mas tumaas ang presyo nito. Aniya, maaaring may alegasyon sa likod nito dahil ang halagang higit sa 1 bilyong piso ay nasasayang lamang. Nagpahayag naman si Chan na isusumite nila ang mga dokumentong ukol sa mga nasabing laptop. Umaasa naman sa karagdagang investigasyon ang iba pang mga kongresista upang managot ang mga personalidad sa likod ng aligasyong ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpahayag si South Cotabato Representative Peter Miguel ukol sa gampanin ng pamahalaan upang protektahan ang likas na yamang dagat ng bansa. Anya, ang temang pamana ng karagatan ay naglalayong maisulong ang katatagan ng bansa laban sa tumitinding aksyon sa panlulupig sa mga teritoryo ng West Philippine Sea. Bahagi nito kanya ding pinapuriya ng kasipagan at mga taong bumubuo upang ituloy ang dedikasyon sa publiko maging sa paninigurado sa mga teritoryo ng bansang mamanahin pa ng mga hinaharap na henerasyon. Samantala, nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian na mas paigtingin pa ang kolaborasyon ng mga law enforcement agencies para sa pagpuksa sa iligal na operasyon ng Pogo. Ito ay matapos ang raid sa iligal na Pogo sa Cebu kung saan 162 dayuhan ang narescue ng mga otoridad. Dahil umano raid na ito,
dahil umano sa raid na ito, mas kailangan pa ng mas malalim na investigasyon para matigil ng tuluyan ang pogo. Nagpaalala naman si Senator Risa Hontiveros na posibleng nagre-rebranding lang ang mga pogo para matuloy ang kanilang operasyon at makaiwas sa pagkakahuli. Sinususpetsang ugnayan ng EJK quota system at Pogo gambling money ay kamakailang inusisa sa Kongreso. Para sa buong detalye itong haya ng ulat ni Jade Buhoy. Nagpahayag si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ukol sa kanyang nausisang ebidensya sa pagdinig ng Quadcom kung saan mayroong ugnayan umano ang extrajudicial killings at Pogo. Ang hinihinalang pondo na umano'y galing sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sugal at iligal na droga ay posibleng ginagamit para sa quota system ng Philippine National Police o PNP upang bigyang pabuya ang mga pulis sa pagpaslang sa mga sospek noong War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon na pumaslang sa 30,000 Pilipino. Ayon sa kongresista, sa loob ng 3 pagdinig na isiwalat sa komite ang malawakang ugnayan ng smuggling, trafficking, iligal na droga maging ang mga pogo tulad ng weteng na tumatakbo noong panahon sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, ang operasyon ng sugal na siyang nagpopondo para pumaslang at nagresulta sa paglawag ng karapatang pantao ay kahindik-hindik na pangyayari sa bansa. Bahagi din sa mismong pagdinig mula sa pagsisiwalat ng witness na si Police Lieutenant Colonel Jove Espenido sa ilalim ng pamamahala ng dating PNP Chief na si Senador Bato de la Rosa mayroong target na 50 hanggang 200 taong sangkot sa droga ang bawat pulis, na siyang nagkakahalagaan ng 20,000 piso kada tao, kung saan ang pondo mula sa bawat pabuya ay mula sa weteng, iligal na sugal, maging sa small town lottery projects ng PCSO. Kabilang din ang pahayag ng mga lumantad na pumaslang ng mga Chinese drug lords sa loob ng bilangguan sa lugar ng Davao. Bunsod nito, muling ipinatawag ni Abante sina Senador De La Rosa maging si dating Presidente Rodrigo Duterte upang lumantad sa pagdinig at ipahayag ang kanilang panig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, sa pagsisikap na paigtingin ang sektor ng turismo ng bansa sa pamamagitan ng mga inobasyong nakabatay sa agham, inihayag kamakailan ng Department of Tourism o DOT at Department of Science and Technology o DOST ang 2 bagong convergence program. Nilagdaan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. ang isang Memorandum of Understanding o MOU upang isulong ang Smart and Sustainable Communities Program o SSCP at ang Memorandum of Agreement sa pagbuo ng isang tourist arrival application. Alinsunod sa pagtutulungang ito, ang DOT at DOST ay tutuon sa ilang mga issue kabilang ang pagsulong ng sustainable technologies, pagbuo ng mga kakayahan at ang advokasya at paglikha ng epektibong mga patakaran. Sa iba pang salik, pinag-iingat ng Philippine Ports Authority o PPA ang publiko sa isang uri ng scam kung saan ginagamit ang pekeng ID ni PPA General Manager J. Santiago. Paglilinaw ng PPA, wala umanong paniningilang kapalit ng gamit o delivery ang nangyayari sa mga pantalan at hindi otorisado ang anumang transaksyon sa labas ng tanggapan. Pinapayuhan ng publiko na kilatising mabuti ang mga logo at larawan ng ahensya na kumakalat online upang hindi maging biktima ng scam. Susunod sa News Force. Ilang kabahayan sa Naga at Camarines Sur nalubog sa tubig baha. Mga residente nagsilikas. Umento sa produktong petrolyo, muling iiral ngayong araw. Dating CTG supporter, tumulong sa Army upang masabat ang malaking bilang ng mga armas.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Abiso sa mga motorista, ilang kumpanya ng langis ang muling hihirit ng taas presyong singil sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw ng Martes. Asahan ng 50 sentimong aumento sa kada litro ng gasolina habang 30 sentimo naman ang sa kada litro ng diesel. Samantala 70 sentimo naman ang dagdag singil sa presyo ng kada litro ng kerosina. Nitong kamakailan lang ay nasamsam ng 80th Infantry Battalion ng Army sa Barangay Puray, bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal ang malaking bilang ng mga baril at pampasabog sa tulong ng isang dating miyembro ng Communist Terror Group o CTG. Ayon sa pinuno ng 202nd Infantry Brigade na si Brigadier General Cirilo Balauro Jr., ang impormasyon mula sa dating rebelde ay humantong sa pagkadiskubre ng mga kagamitang pandigma na pagmamayari ng dating Komiting Larangan Guerrilla Narciso sa ilalim ng Sub-Regional Military Area 4A ng Philippine Army. Dagdag pa niya, binigyang diin ng operasyong ito ang dedikasyon ng ATIB na napanatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, gayon din ang pasya ng mga dating taga-suporta ng CTG na pigilan ang karahasan na muling lumitaw sa kanilang mga komunidad. Bilang paggunita sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month ngayong buwan ng Setyembre, isa ang kagawaran ng hustisya sa mga sumusuporta sa pagdiriwang na ito. Narito ang detalye. Sa pagbubukas ng buwan ng Setyembre ay pagdiriwang ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO 2024 kung saan isa ang Department of Justice o DOJ sa mga kagawarang nakikiisa at sumusuporta sa kaganapan. Ang paggunitang ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 316 Series of 2017 na idinedeklara ang buwan ng Setyembre ng bawat taon bilang selebrasyon ng MANAMO. Bukod sa kagawarang panghustisya ay nagpaabot din ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaganapan kung saan nagbigay ito ng maikling mensahe. Our country is fortunate and blessed with vast maritime and archipelagic resources that can be utilized for the benefit of our people. As stewards of this incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential. Para sa taong ito, ang tema ng kaganapan ay pamana ng karagatan para sa kinabukasan ating ingatan. Layo nitong bigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga pamanang likas karagatan ng bansa mula sa mga bantang panloob at panlabas. Sa pamamagitan nito ay mayroon pang may papamanang likas na yaman na magagamit ng mga susunod pang henerasyon. Bilang kasabay ng proklamasyon, asahan din ang pagdiriwang ng Fish Conservation Week, International Cleanup Day at National Maritime Day. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ulat mula sa One Media Network Naga. Nagsilika sa mga residente ng kada barangay sa syudad ng Naga at mga munisipalidad sa Camarines Sur nitong Lunes matapos tumaas ang tubig sa lakas ng ulan na dulot ng bagyong Enteng. Kanya-kanyang pag-aayos ng gamit at paglikas ang mga residente kasama ang kanilang mga pamilya. Sa weather forecast, nasa 200 to 300 millimeters ang lakas ng ulan sa loob lamang ng 12 oras. Sa kasalukuyan, may iilan na lamang na mga barangay ang lubog sa baha at hinihintay na lang na ito'y humupa upang makabalik na ang mga nagsilikas sa kani-kanilang mga tahanan at maayos ang naiwang danyos ng bagyo. Sa ngayon, may mga tulong nang ibinigay ang Naga City sa mga residente na lumikas at nagpapatuloy pa sa pagsusuri ang mga barangay officials sa kanilang mga apektadong nasasakupan.
Good news, Filipino fans! Dahil magkakasanang isang meet and greet event ang Olympian pole vault pride na si EJ Obiena sa ika-15 ng Setyembre. Ang iba pang detalye at dapat abangan, pakinggan sa ulat na ito. Bagamat kanselado na ngayong taon ang pole vault event na nakatakda sanang maganap sa ika-20 ng Setyembre, ay nagkasanamang muli si Olympian pole vaulter at world number 3 EJ Obiena ng isang meet and greet event para sa Pinoy fans sa ika-15 ng Setyembre sa Ayala Malls, Manila Bay Activity Center. Ang anunsyo ay batay sa kanyang social media account kung saan ang naturang event ay isang regalo at pambawi para sa taus-pusong suporta at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga. Kaugnay nito, ipinost din ni Obiena ang isang QR code kung saan maaaring mag-register ang mga nagnanais dumalo para sa pagkakataong malapitan at makausap ang ngayon tinaguriang internet's newest boyfriend. Bukod dito ay may tsansa ring manalo ng limited edition mementos ang mga mapipiling participant na nag-register sa event. Samantala, sinabi rin ng Tondo-born athlete na aasahan din sa kaganapan ng exhibition ng pole vaulting, mga fan activity at get-together moments. Dagdag pa rito, magkakaroon din anya ng panel discussion kasama ng mga hindi pa pinangalan ng world-class athletes. Matatandaang kamakailan lang ay nag-anunsyo ang 28-year-old vaulter ng kanyang pagtapos o early off sa nalalabing pole vault season ngayong taon bunsod ng iniindang back injury. Sa kasalukuyan, nagpapahinga ang atleta para sa kanyang recovery at ipinangakong babawi sa susunod na season ng pole vault campaign sa taong 2025. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, libu-libong pamilya sinalantan ng bagyong Enteng. Kaso ng leptospirosis tumaas. PBBM ipinag-utos na mas agahan ang pagsususpende ng klase at trabaho. Sinususpetsyahang ugnayan ng Pogo at EJK inusisa ng Quadcom. Umento sa produktong petrolyo muling iiral ngayong araw. Meet and greet event ikinasa ni Olympian pole vault EJ Obiena para sa Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.